Ayan, good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, so alam kong tayo ay excited na sa umagang ito para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Excited po ba tayo? Amen. Amen. Sige po, pwede palakpak natin minsan pa yung mga kamay na yan para sa ating Panginoon. Amen? And let us all open our hearts, open our lips para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on, church. Give your praises to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are free. We are free to worship the Lord. And once again, this morning, church, can we shout? Can we shout our praises to the Lord? Hallelujah. Come on. Give your best shout of praise to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, God. Lord, lahat ng meron kami ngayon, Panginoon, ibibigay namin sa iyo. Truly, Lord God, we are yours forever, Lord. Hallelujah. Amen. Malaya ka na sumayaw at pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Say His name in the place now. Work through His life and illuminate our. The road is narrow, but the grace is set on the love of Christ till the very end. Hey! Yes, Lord, our eyes are fixed on you. We're walking truth and overcame my sin, living our past and how we once had lived, giving our lives to see your name made known, cause the love of Christ is what the world needs the most. Oh Lord, lead us in the way to your love, to lead a broken world to your cross. Lead us in the ways of your love. Yes, Lord, we are yours forever. Our lives won't be the same. We are yours forever. Our eyes won't turn away. We are yours forever. God, hallelujah. We are all yours, God. Lord, once again, sing today. Sing your praise. We sing your praise till our lives give out to the hope of the world, the one who gave us life, giving our lives to see your name made known, cause the love of Christ is what the world needs the most. So Lord, lead us in the ways of your love, to lead a broken world to your cross. Lead us in the ways of your love. We are yours forever. Our lives won't be the same. We are yours forever. Our eyes won't turn away. We are yours forever. Our lives won't be the same. We are yours forever. Our eyes won't turn away. We sing this, Lord, and we live only for you. Come on, sing. Oh, God. Oh, we give you praise. We're living in the one who Amen. We're living, Lord, for you alone, Panginoon. We know our hope is never gonna fade away. We're living in the one who gave His life to see us in a race. We know our hope is never gonna fade away. We're living in the one who gave His life to see us in the race. We know once again
in the one who gave His life to see us believe. We know, our hope is never gonna fade away, Lord. Lead us in the way to your love, to lead a broken world to your cross. Lead us in the way to your love. And we sing, we are yours forever. Our lives won't be the same. We are yours forever. Our eyes won't turn away. We are yours forever. Our lives won't be the same. We are yours forever. Our eyes won't turn away. Yes, God, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Oh, we give you praise, God. We are all yours. We are yours forever and ever, Lord. Ang mga buhay na ito, Panginoon, sa iyo lang, O Diyos. Ang mga pagpupulong ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, we give you praise. We give you glory. Yes, Lord. This is what we desire, Panginoon. Lord, a life, Panginoon, that lives only for you, Lord. Lord, no matter what situation yung meron kami, Panginoon, maganda man or hindi magandang sitwasyon, Panginoon, at Lord, we will not turn our eyes away from you. Lord, we will still, Panginoon, fix, Lord God, our gaze on you. Panginoon, no matter how narrow, Panginoon, yung aming daraanan, Lord, kami makapanatili sa iyo, Panginoon. Lord, this is more than a song. This is what we pray, Panginoon, bilang mga anak mo, O Diyos. At Lord, all the days of our lives, kami makapanatili sa iyo, Panginoon. Forever, Lord, we are yours. We are yours, Lord. Lord, and use these lives, Panginoon. Lead us in the ways of your love. Lord, to lead, Panginoon, to lead this broken world to your cross, O God. Hallelujah. Hallelujah. So church, this morning, once again, let us come humbly before the Lord. Once again, surrender your life fully to Him. Isuko natin yung mga buhay natin sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Malaya ka na lumapit sa Panginoon, buksan ang mga labi sa pagsamba. Malaya ka ngayon, kapatid. Hallelujah. Lord. Church, open your lips, open your hearts. Just come before Him. Magpakumbaba ka sa oras na ito. Surrender once again, fully, completely, to the will of the Lord. Hallelujah. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Lord, my life, Lord, my life is in your hand. My past, my present, and my future, Panginoon, nasa mga kamay mo. So Lord, wala kaming dapat ipag-alala. Kaya kapatid, wala kang dapat ipag-alala sa oras na ito. Hawak ng Panginoon ang ating buhay. Kaya sa oras na ito, cast away every worries that you have. Just worship the Lord. Let's just worship the Lord today. Hallelujah. Yes, God. Sing this with full surrender to the Lord. My life is in your hands. My times are in your hands. Though nations shake and thunders roll, I will trust in you completely.
my place, you took the fall, you took the nails, that I may live forever, live forever. You rose again, you made a way, you broke the chains, and now I'm yours forever. I'm yours forever. We are yours forever. Church, sing, I worship you, Lord. I worship you for in joy and suffering, until the day I see your face. My whole life to you, my offering. You took my place, you took the fall, you took the nails, that I may live forever, live forever. You rose again, you made a way, you broke the chains, and now I'm yours forever. I'm yours forever. Jesus, Jesus, death could not hold you, freedom abounds. Oh, Jesus, Jesus, I sing of your mercy, the power of the cross. Oh, Jesus, Jesus, death could not hold you. Freedom's about. Come on, shout out the name of Jesus. Sing it, church. Jesus, I sing of your mercy, the power of the cross. Oh, Jesus, 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 death could not hold you, freedom abounds. Oh, Jesus, Jesus, I sing of your mercy, the power of the cross. You took my place, you took the fall, you took the nails, that I may live forever, live forever. You rose again, you made a way, you broke the chains, and now I'm yours forever. I'm yours forever. Come on, say to God, you took my place, you took the fall, you took the nails, so we may live forever. Oh, thank you, Jesus. Live forever. You rose again, you made a way, you broke the chains, and now I'm yours forever. I'm yours forever. Once again, stand. You took my place, you took the fall, you took the nails, that I may live forever, live forever. You rose again, you made a way, you broke the chains, and now I'm yours forever. I'm yours forever. Yahweh, Rapha,
Jireh, Adonai will manifest himself. Come on, church, lift your voice and sing Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, sing about the goodness of the Lord, sing who he is. Sing Yahweh, sing Yahweh. Oh, Rapha, you are our healer. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, sing the great I am. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Lift your voice and sing Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Come on, church. Sing this with great faith. Declare it over your life. Declare it with faith. Do not just sing. Declare it with great faith. He will manifest himself in this place. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Do not be content, church. Do not be content. Oh God. Yes, you are. Yes, you are. And you will manifest yourself in this place. Sing, oh, the great I am. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. He will manifest himself. Oh, we acknowledge you, Lord. Oh God, Yahweh.
receive, Lord, ang aming papuri at pagsamba at pagluwalhati sa oras ito, God. Dakilain ka, sambahin ka, Lord, ang lahat ng aming papuri. Sa iyo namin dinaalay, God. We welcome you, God, in our lives again. We glorify your name, the holy name, the only God in this world na buhay, Panginoon. We exalt you, Lord. We praise you, Lord. And we glorify your name, ang pinakadakilang Diyos sa mundong ito, God. We worship you, Lord. And you're the reason, Lord, ba't kami pumunta sa lugar na ito, God. And we ask and we pray, Lord, na turuan mo magpuri ang bawat isa sa iyo. Patuloy namin ma-realize kung gaano ka kabuti sa aming buhay. Kung gaano ka kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Muli, Lord, ang araw na ito itinakda mo para kami lahat ay makapagbigay ng pasasalamat, pagpupuri sa iyo, God. Kaya huwag mo hayaan, Lord, na maging patay ang papuri namin sa iyo, Panginoon. As we gather here in this place, let your presence fill us continually, Panginoon, and let your Holy Spirit move and work sa buhay ng bawat isa. Magkaroon ng isang ng kagalakan ng aming puso, Panginoon. Magkaroon ng buhay ang aming papuri, ang aming pagsamba sa iyo, God. Nandito kami, hindi mo kami tinawag para manlumo sa buhay. Narito kami para mag-celebrate, Lord, sa kabutihan mo. Mag-celebrate dahil ikaw, Panginoon, ay kumilos sa buong linggo na ito, God. At tunay na ang pagparito namin, ang pamamalagi namin dito, ito ay patunay na kami ay pinagtagumpay mo na, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na anuman ang naging hadlang, narito, Panginoon, sapagkat inalaw mo, kami ay dinako mo sa lugar na ito, God. At Lord, tunay na walang aksidente. Lahat na narito ngayon, ito po ay tinawag mo, Panginoon. Bawat isa sa amin ay tinawag mo para magpasalamat, magpuri sa iyo, O God. Kaya patuloy mong iparealize kung gaano kalawak, kalalim ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. And we ask continually, Panginoon, na gawin mong mababa ang aming buhay. Lord, patuloy namin na madama ng presensya mo, ang banal mong Espiritu, lalo sa pakikinig po namin ng iyong salita, O God. At lahat, Panginoon, ang maririnig namin dito po sa unahan, alam namin na ito po ay nagmumula sa iyo, O God. Kaya, Lord, patuloy mo kaming turuan na magkaroon ng mababang puso, Panginoon. Puso, Lord, na tumatanggap ng mga salita mo. Huwag mo hayaan na pairali namin ang mga principle na meron kami, O God. But, Lord, kung ano yung maririnig namin, ito po ay tinuturo mo sa buhay ng bawat isa, O God. And, Lord, we claim na uuwi kami na pinagpala mo, pinalakas mo, nirestore mo, Panginoon. Binigyan mo ng panibagong pag-asa. Binigyan mo, Lord, ng kagalakan ang puso ng bawat isa, O God. Kaya, Lord, ihanda mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa aming pakikinig. At muli, tanggapin mo, O Diyos, ang lahat ng pagpupuri, pagsamba sa mga oras na ito, O God. Inaalay namin sa iyo, Jesus, ikaw lamang ang aming dinideklarang Diyos sa aming buhay at sa lugar na ito, O God. Tanggapin mo, Lord, muli, lahat ng papuri ito, O God. Sambahin ka, luwalhatiin ka. This all we pray. Everybody say, Amen. Amen. Mananampalataya. Amen. Muli, tayo po'y tumayong lahat. Yan, basahin natin ang salita ng Panginoon in the book of 2 Samuel, chapter 9, verse 1 to 9. Sabi po sa salita ng Diyos, sabi diyan, one day David asked, is there anyone left of Saul's family? If there is, I would like to show him kindness for Jonathan's sake. There was a servant of Saul's family named Ziba, and he was told to go to David. Are you Ziba? The king asked. At your service, sir, he answered. The king asked him, is there anyone left of Saul's family to whom I can show loyalty and kindness? As I promised God, I would. Ziba answered, there is still one of Jonathan's sons. He is crippled. So, where is he? The king asked. At the home of Machir, the son of Amiel, in Lodebar, Ziba answered. So King David sent for him. When Mephibosheth, the son of Jonathan and grandson of Saul, arrived, he bowed down before David in respect. David said, Mephibosheth, and he answered, at your service, sir. Don't be afraid, David replied. I will be kind to you for the sake of your father, Jonathan. I
I will give you back all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always be welcome at my table. Mephibosheth bowed again and said, I am no better than a dead dog, sir. Why should you be so good to me? In last verse, then the king called Ziba, Saul's servants, and said, I am giving Mephibosheth, your master's grandson, everything that belonged to Saul and his family. Ama, salamat muli sa mga salita mo na patuloy na nagpapala sa bawat isa sa amin. Patuloy mong gawing buhay ang bawat na mga salita mo na naririnig namin sa oras na ito at patuloy na kumilos at gumawa sa aming buhay. Mahayag ka at maluwalhati, maitaas at madakila ka sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So good morning muli sa bawat isa sa atin. So purihin ng Panginoon sa buhay ni Naomi na ating tinalakay noong nakaraan na marami siyang itinulo sa atin about paalala sa buhay na makikita natin doon ano ba yung mga paalala sa buhay na binigay sa atin ng Diyos sa buhay ni Naomi. Na makikita natin doon na kailangan na sa alignment yung ating buhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At dapat, sabi nga doon, hindi tayo lumayo, hindi tayo tumalikod o tumakas sa Diyos. Dahil hindi yan ang katugunan o kasagutan sa lahat ng ating mga suralanin. At patuloy na lamang tayong sumunod at magtiwala ng lubos sa Panginoon kahit maraming mga why and if sa buhay. At ngayon naman po, ito po yung life reminder sa atin sa buhay naman o sa story naman ni Mephibosheth. Yan. Who is Mephibosheth? Yan. Sino po ang nakakilala sa inyo kay Mephibosheth? Yan. Sino po ang first time na marinig yung pangalang Mephibosheth? Ayan. So, makikita natin na hindi siya pinag-uusapan. Sino ba itong si Mephibosheth? Pero makikita natin na marami siyang paalala sa buhay na tinuturo sa atin bilang isang mananampalataya kay Kristo. So, who is Mephibosheth? Ika nga, Mephibosheth is son of Jonathan. Ayan. So, kilala nyo na siya. Si Jonathan at saka si David ay matalik na magkaibigan. He is best friend. Yan, best friend sila. Ayan. Si Jonathan ay anak ni King Saul na lolo ni Mephibosheth. So who is Mephibosheth? Son of Jonathan, grandson of King Saul. Ayan. Yan yung apo ni King Saul, the first king of the Israel. Imaginein mo, di ba? Ganon yung katayuan niya. The first apo. Yan. Kumbaga, siya yung apo ng unang hari ng Israel. Ano pa po? He is a prince, but, sabi doon, crippled in both feet and live in hiding and fear from David. Kasi nga, si King Saul at si David ay tinuring ni King Saul si David na kaaway dahil si David ang ipinalit ng Diyos kay King Saul. Ayan. And then ano pa po siya? Mephibosheth is a royal blood. Sabi ko nga sino nanonood ng royal blood. Ayan. A royal blood. Ayan. Siya po ay mayroong dugong bughaw. Diba? Pag royal blood ka, makikita mo, diba? Yan, pinipilahan ka ng tao. Yan, di po ba? Yan, di ba? Kung sino yung hari na kinoronahan, prinsipe na kinoronahan, di ba? Buong mundo natahimik, tumutok sa kanya dahil sa kanya ay kukoronahan na siya. Yan. Pero ito makikita natin, si Mephibosheth, isa siyang anak ni Jonathan. Yan, apo ni King Saul, prinsipe siya, pero may pero sa buhay niya. Isa siyang crippled sa both feet niya at siya ay nagtatago sa takot kay King David. May dugong bughaw. Ayan. So, yan po ang pagkakilanlan kay Mephibosheth. Ayan. So, kilala nyo na si Mephibosheth. Siya po ay anak ni Jonathan. Ayan. So, si Jonathan, mayroon pong covenant sila ni
David na as best friend, sabi niya na nilang dalawa, na ano man yung mangyari sa akin, sa ating dalawa, yan, ito yung covenant natin. Tayo ay pangalagaan natin yung ating pamilya sa isa't isa. Halimbawa, pag si David ay mawala sa panahon na yon, si Jonathan ang kakalinga sa family ni David. Ganon din si Jonathan. Pag si Jonathan ay mawala, si David ang kakalinga sa family ni Jonathan. So, meron silang pangako sa isa't isa bilang isang matalik na magkaibigan. Ayan. So, matindi. So, ano po ba yung itinuturo o ano po ba yung pinapakita na buhay ni Mephibosheth na maging paalala sa atin bilang isang mananampalataya? So, unang-una po dyan, yan, sabi nga, in Christ, we have new identity and position. So, unang-una po na life's reminders sa buhay natin bilang mananampalataya sa buhay ni Mephibosheth that in Christ, we have new position, or we have new identity and new position. Sabi nga na makilala mo lamang ang tunay na pagkakilanlan sa iyo at posisyon mo sa buhay, ito po'y napakahalaga upang makapamuhay ka ng masaya at produktibo na buhay. Ayan. Kung sino ka at kung ano ang pagkakilala mo sa iyong sarili. Ayan. Pero dito po makikita natin, pag binasa po natin ang Book of Samuel, chapter 9, makikita po natin dito that Mephibosheth, before David shown kindness to him, Mephibosheth was living in shame. Yan. Mephibosheth lived in shame. He has no identity. Yan. Wala siyang pagkakilanlan. He lived in shame because of his handicap. Siya po ay lumpo. Yan. Siya ay crippled mula pagkabata niya, since 5 years old, dahil ang kwento po, sabi sa salita ng Panginoon, nung si Jonathan at si Saul po ay namatay sa labanan, ang kanyang nurse o yaya ni Mephibosheth ay dali-dali siyang binuhat at tumakbo sa kanyang pagkataranta, nabitawan niya yung bata at simula noon, nalumpo na ang bata hanggang sa kanyang paglaki. So, since 5 years old, in 2 Samuel chapter 4, verse 4, doon po na, the whole chapter ng chapter 4, na doon po nakita na nalumpo si Mephibosheth dahil nabitawan siya ng kanyang nurse o ng kanyang yaya habang sila ay tumatakbo palayo doon sa mga tao na maghahanap sa kanila dahil siya yung heredero, tagapagmana ng trono. Yon, ay naakala ng kanyang yaya o nurse, siya ay hahanapin at papatayin. Kaya sa kanyang pagmamadali, yan, nabitawan niya si Mephibosheth at siya ay nalumpo. Yan. So sabi nga, Mephibosheth lived in shame. He has no identity or position. Yan, namumuhay siya sa kahihiyan dahil siya ay isang lumpo o crippled. Pag sinabi natin crippled, maganda lang pakinggan sa English, pero pag sa Tagalog, pag sinabi nating lumpo, siya po ay baldado. O may echo. Baldado. Ayan, siya ay baldado. Pag sinabi nating baldado, crippled, diba? Ano po ang makikita nating sitwasyon sa buhay? Diba? Useless. Masasabi mong worthless ka na. Hindi ka na mahalaga. Insignificant ka na. Yan. Dahil nga baldado. Diba? Pero praise God, tayo ay buo yung ating mga kamay, buo yung ating mga paa. May isip tayong tama, matino yung ating isip. Diba? Hindi tayo baldado. Amen. Pero itong si Mephibosheth, siya po ay namuhay sa kahihiyan dahil sa kanyang kalagayan. Bagamat siya ay isang prinsipe, tagapagmana ng korona ng isang hari, pero sabi diyan, he is poor. Yan, he has no position, he is powerless. Yan, he identified himself as a dead dog. Yan. Pag sinabi niyong dead dog, hindi po yan patay na aso, kundi pag sinabi nating dead dog na sinasabi niya doon sa salita ng Panginoon, sinasabi niya sa kanyang sarili, wala siyang silbi. Yan. Walang silbi. Yan. Minsan pa nararanasan yung sarili niyo na, ay, wala nang silbi yung buhay na to. O minsan pa nasasabi niyo sa pamilya niyo, sa mga anak niyo, sa asawa, walang silbi ka talaga. Ganon. Di po ba? Pero ito po ang naranasan ni
ni Mephibosheth. Yan. He identified himself as a dead dog. Walang silbi. Na bagamat siya ay isang prinsipe, tagapagmana ng korona ng isang hari, ayan, pero hindi niya naramdaman na siyang prinsipe. Hindi kilos prinsipe ang kanyang kilos. Hindi pananalitang prinsipe ang kanyang pananalita. Dahil yun nga, siya po ay namuhay sa kahihiyan dahil sa kanyang kalagayan. Siya po ay lumpo. Yan. Siya ay walang silbi, kumbaga, sa kanyang pagkakilala sa kanyang sarili. At ito pa po ang matindi. Dahil yun na yung pagkakilala ng kanyang sarili, ano pong nangyari? Siya po ay namuhay doon sa lugar na tinatawag na Lo-debar. Yan. Pag sinabi nating Lo-debar, yan po. Sige, labas na natin. Lo-debar means no pasture, barren, yan, no word, darkness, wandering, no rest, nothingness, yan, just a waste of space. Yan ang sinasabing Lo-debar. Na bagamat siya isang prinsipe, tagapagmana ng korona, yan, pero hindi niya maramdaman na siya ay prinsipe. Yan, hindi niya naranasan na siya ay prinsipe. Dahil doon siya nagtago sa lugar na kung saan walang pastulan. Ibig sabihin, pag walang pastulan, gutom ang inabot niya. Amen. Puro hirap ang inabot niya. Yan, walang salita, puro kadiliman. Yan, paghalaga yung kanyang buhay niya, walang kapahingahan, no rest. Yan. Walang-wala, nothingness ang buhay niya doon. Wasak na wasak ang buhay niya. He has no identity, no position, just a waste. Yan. Kumbaga, yung lugar na yon, miserabling buhay sa buhay ni Mephibosheth. But praise God, in 2 Samuel chapter 9 verse 1, makita natin, mabasa natin that David asked, sabi dito, is there anyone left of Saul's family? Sabi niya, yan, naghanap siya. Sabi niya, may natitira pa ba dito na mga pamilya, kamag-anak, kadugo ni Saul, na kung saan maaari kong pagmalasakitan, maaari kong ipadama sa kanya yung aking kabutihan dahil for the sake of Jonathan, para kay Jonathan, na aking matalik na kaibigan. So, nagsagot ang kanyang, tawag nito, servant ni Saul dati, na sabi niya, mayroon po. Yan. May anak po si Jonathan na ang pangalan ay si Mephibosheth. Yan. Ngunit sabi niya, siya ay lumpo. So sabi doon, saan siya ngayon? Sabi niya, doon siya sa Lo-debar. Ayan. Doon siya dinala, doon siya tinago. Yan. Sa lugar na kung saan, puro gutom ang inabot niya, puro hinagpis, puro unworthiness yung kanyang mararamdaman sa kanyang sarili. Kasi kabagamat na siya po ay isang tawag nito, prinsipe, may kumbaga siya yung magmamana ng korona, pero doon po makikita natin na natili siya sa isang lugar na kung saan walang-wala. Kung saan yung lugar na yon ay mahirap na sitwasyon. Na kung saan sa Lo-debar na yon nawala yung pagkakilanlan kay Mephibosheth. Ngunit sabi nga doon, dahil sa kabutihan ni King David, now Mephibosheth has identity and position. He is now a prince and an heir of all the things belong to King Saul. Ayan. So, sabi nga, bilang isang mananampalataya, tayo man din katulad ni Mephibosheth noon. We are like spiritual Mephibosheth. Amen? Before we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are like Mephibosheth. Amen? We live in shame because of our sin. Amen? Namumuhay din po tayo sa kahihiyan dahil sa ating mga kasalanan. Tayo din ay wasak ang buhay natin dahil sa kasalanan. Tayo man din ay walang pastures, walang, kumbaga, yung buhay natin noon puno ng hirap, puro ng hinagpis, dahil nga wala pang nalalasap tayo na kabutihan mula sa Panginoon. We are like Mephibosheth who are useless, nothing, powerless. Yan, we are dead dog
no identity, no position. We are broken, insignificant, and even an enemy of the King. Amen? Tayo ay kalaban ng Diyos noon nung wala pa tayo sa pananampalataya ni Kristo. Hindi rin tayo mahalaga sa Diyos. We are useless in His sight noon. But praise God, because of our Lord Jesus Christ, God restores this identity. Amen. God restores our identity. Ano na yung ating identity now? We are not enemies anymore of the Lord, but we are now children of God because of Jesus. Amen. That's, ika nga, in Christ, we are now at peace with God. Yan. Mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos. Dati yung ating relasyon sa Diyos ay sira dahil sa ating mga kasalanan. Ang ating access noon sa Panginoon ay malabo. Hindi natin alam kung tatanggapin tayo o pakikinggan tayo ng Panginoon. It is because of our sin. But now, because of Jesus Christ that we receive as our Lord and Savior, we are now complete and direct access to God. Amen? And we have now the favor and the blessings of the Lord. Amen. God restored this identity and position which dahil sa ating pagtanggap pananalig sa ating Panginoong Hesus at tagapagligtas. Sabi nga in 1 Peter chapter 2 verse 9, but you have a chosen people. Yan. Ikaw ay isang pinili ng Panginoon. Like Mephibosheth. Yan. A royal priesthood. May dugong bughaw ka rin. Amen? A royal priesthood. A holy nation. God special possession. Yan. Pinakamamahal, pinakamahalagang pag-aari ka ng Diyos because of Jesus. Na kung saan that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Na dati tayo, buhay natin, wasak, madilim, dahil sa kasalanan, sira, bulok, yung ating mga buhay noon. But praise the Lord, dahil sa ating Panginoong Hesus, we have now this new identity and new position. So, sabi nga, now that we have new identity and position in Christ, sabi nga natin na, atin itong pahalagahan. Now that you have new identity and position in Christ, we should value it. And don't waste it. Dahil tayo ngayon, may bago ng pagkakilanlan, may bago ng katayuan bilang isang mananampalataya, mga anak ng Diyos. Yan. So, tayuan natin yung pagiging anak ng Diyos. Pahalagahan natin yung pagiging anak ng Diyos. Huwag natin sayangin ito. Amen? Huwag natin sayangin yung pagkatawag ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Amen. Huwag natin sayangin yung kanyang pagkatawag sa ating mga buhay para maglingkod sa kanya. Amen. Sabi nga, as children of God, we should live as children of God and not of this world. So bilang mayroon na tayong bagong identity, bagong position sa Panginoon, yan, live as children of God or people of God and not of this world. Amen. Mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Sige, labas mo na. Mamuhay tayo bilang mga tao na pinili ng Panginoon, hindi ng mundong ito. Dahil sabi nga natin na bagamat pinili na ng Diyos, pero minsan ang pamumuhay natin hindi anak ng Diyos. Namumuhay pa rin ayon sa takbo ng mundo. But as we have new identity and position in Christ, we live as children of God and people of God, not of this world. Amen. So, ganun po, si Mephibosheth, now he enjoyed his life, his identity was restored. Yan, doon sa Lodebar na kung saan siya ay nakatago, yan, he lost his identity and position. But because of David's kindness to him, he restored it, identity and position. So, maging sa atin sa buhay natin. Yan, pahalagahan natin yung new identity na yan. Pahalagahan natin yung new position na yan na binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Huwag nating sayangin ang pagkatawag at pagkapili ng Diyos sa ating mga buhay. At pangalawa po na paalala sa buhay ni Mephibosheth sa atin, bilang isang mananampalataya, hindi lang na binigyan tayo ng bagong pagkakilanlang, bagong posisyon sa Panginoon, bilang kanyang mga anak. Ano pa po pangalawa? Sabi nga, God has not
forgotten you. He remembers you. Amen. Hindi ka nakalimutan ng Diyos, so kailanman hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Lagi kang nasa isipan ng Diyos. Katulad ni Mephibosheth, bagamat siya ay nakalimutan, ilang taon na, since 5 years old, nang sila ay tumakas doon sa kanilang lugar, nagtago siya sa Ludibar hanggang sa siya lumaki at nagkaanak. Sabi doon, walang nakaalala sa kanya. But praise God! Yan. Hinipo ng Panginoon si King David na muli siyang alalahanin. Ayan. Bilang isang mananampalataya o bilang isang tao, minsan parang sinasabi natin na walang nakakaalala sa atin o walang nagmamalasakit sa atin. Pero makita natin din sa buhay ni Mephibosheth na God intervened in the life of Mephibosheth sa pamamagitan ni King David, na kung saan naalala ni King David yung kanyang pangako doon kay Jonathan na kanyang kaibigan. Na in verse 3 ng chapter 9, sabi doon ng Samuel, chapter 9, verse 3, sabi ulit ni King David, sabi niya, "Is there anyone left of Saul's family to whom I can show loyalty and kindness as I promised God I would?" Sabi niya. So, Ziba answered ang alipin o ang nangalaga kay Mephibosheth. Sabi niya, "There is still one of Jonathan's sons. He is crippled." Ayan. So, makikita natin na kung ang tao ay nakalimutan ka niya, ang Diyos kailanman hindi nakakalimot sa iyo. Amen? Lagi kang nasa isipan ng Panginoon. Ayan. Sabi nga na ang buhay ni Mephibosheth punong-puno ng pagkabigo. Punong-puno ng, kumbaga, hinihiwalay niya yung kanyang sarili dahil sa kanyang kapansanan. But salamat sa Panginoon na kahit ganun man yung kalagayan ni Mephibosheth, may maganda pa ring plano ang Diyos sa kanyang buhay. Yan, naalala siya ng Diyos sa pamamagitan sa buhay ni King David, na kung saan pinamalas ni King David yung kabutihan sa buhay ni Mephibosheth. So, maging ganun man din sa buhay natin na bilang isang mananampalataya, God will never forgotten you. He is always remembering you. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay, ano man yung mga nadadaanan mo sa buhay, hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Lagi ka niyang naaalala. Sabi nga in 2 Samuel 21 verse 7, sabi doon sa salita ng Panginoon, "But because of the sacred promise that he and Jonathan had made to each other, David spared Jonathan's son Mephibosheth, the grandson of Saul." Na pwede na palang papatayin ni David si Mephibosheth dahil kalaban siya ni David, dahil siya yung katunggali ni David sa korona. Sabi doon, pero makikita natin dahil sa kanilang sinumpaan ni Jonathan na kanyang matalik na kaibigan, he spared the life of the son of Jonathan. Yan. Hindi niya pinapatay. Bagkus ano ang nangyari? Baliktad. Yan. Pinadama niya yung kabutihan na mayroon sa buhay ni King David. Yan. Namalasap din sa buhay ni Mephibosheth. At yun po na sabi nga natin na kung si David naalala niya yung kanyang pangako doon kay Jonathan at malalasap ito ng anak ni Jonathan na si Mephibosheth, mas higit na ang Diyos ay matuwid na maalala niya yung kanyang pangako sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Amen. Ano po ba yung pangako ng Panginoon sa atin? Sabi niya in the book of Hebrew chapter 13 verse 5, lagi natin yung nasasambit na pangako yan ng Panginoon na kailanman hindi Kanya kinalimutan. Kailanman hindi Kanya nawawaglit sa Kanyang isipan. He said na hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwan. Amen? Kaya paalala sa buhay na kapag nag-iisa ka at sinasabi mo sa sarili mo na wala nang nangangalaga, walang nagmamahal, nagmamalasakit sa iyo, hindi totoo yan. Meron po. At yun ang ating Diyos na lumikha sa atin, nagbigay ng bagong pagkakilanlan sa iyo at posisyon bilang anak ng Diyos. Amen. He never leaves you. He never abandons you. God is always
you are always in His mind sa ating Panginoon. Yan. Katulad ng sinabi niya din kay Abraham, na nung si Abraham ay sumunod sa Panginoon, yan, may pinangako din ang Panginoon sa kanyang buhay na tinupad din ng Diyos sa buhay ni Abraham. Doon sa Genesis 22 verse 15 to 17 na sinabi doon, dahil sa pagsunod ni Abraham sa Diyos, hindi niya pinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? Sabi doon, nangako ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Verse 17, pagpapalain kita, ang lahi mo'y maging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang kaaway. So makikita natin na gaano man katagal yung pinangako ng Diyos kay Abraham, pero tinupad ng Panginoon. Until now, nangyayari yan sa buhay natin because we are now the siblings of Abraham spiritually. Yan. Siblings. Tayo pala ay mga anak, children of Abraham spiritually. Ayan. Dahil ang Diyos may nangako, yan, sabi nga, tutuparin niya rin yan, yung pangakong iyan sa atin, bilang isang mga mananampalataya. So, yun po, ang pangalawang paalala sa buhay sa atin, sa buhay ni Mephibosheth. Ayan. That God never forgotten you. He always remember you sa kanyang isipan. Amen. Kaya makikita natin kung hindi kaya nag-intervene ang Diyos sa buhay ni Mephibosheth, ano kaya ang maging kalagayan ni Mephibosheth? Marahil mamamatay na lamang si Mephibosheth na puno ng kapighatian sa buhay. Nabagamat siya isang prinsipe, nabagamat siya isang tagapagmana ng korona, pero yun nga ang buhay niya ay puno ng kapighatian. Ang buhay niya ay puno ng kahirapan. Pero salamat na lamang sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Na ipinalasap niya sa buhay ni King David. Na maging ganun man din tayo. Yan, na ang Diyos, yan, talagang bumaba siya rito para hanapin ikaw at ako upang ipadama yung kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya lagi mong alalahanin, kailanman hindi ka nakalimutan ng Panginoon. At hindi siya hihinto sa mga anak pa niya na wala pa rito, na hinahanap niya hanggang ngayon. Amen? Na sila man din ay malasap nila ang kabutihan ng Panginoon. Amen? At pangatlo, ayan, the last, ano po ba ang life's reminder sa buhay ni Jonathan? Sabi doon, hindi lang na binigyan siya ng bagong pagkakilanlan at posisyon bilang anak o bilang prinsipe at tagapagmana. Yan, sabi doon, pangalawa, hindi lang na hindi siya kinalimutan, bagkos inalala siya at pinalasap ng kabutihan sa pamamagitan ni King David. At ito po yung pangatlo na sinasabi po dito sa salita ng Panginoon na whatever has been taken from you, God will restore it. Amen. Ano man yung kinuha sa'yo, yan, God will restore it. Yan. Ano ba ang nawala sa'yo? Yan. Ano ba yung kinuha sa'yo? Ayan. God will restore it. Sabi sa 2 Samuel chapter 9, verse 7 to 9, sabi sa salita ng Panginoon, nung pinatawag na si Mephibosheth upang humarap kay King David, ito po ang sa tugon ni King David sa kanya. Kasi si Mephibosheth takot na takot. Dahil baka iniisip niya, baka patayin siya ni Haring David. Dahil alam niya na si Haring David ay kalaban ng kanyang lolong si Saul. Dahil si Saul noon, pinapapatay niya si Haring David. Yan, dahil rivalry sila sa trono. Pero nung dumating na si Mephibosheth, na takot, ito pong sabi sa kanya ni King David. Sabi niya, don't be afraid. Sabi niya, David replied, I will be kind to you for the sake of your father, Jonathan. I will give you back all the land that belonged to your grandfather, Saul. And you will always be welcome at my table. So Mephibosheth bow again and said, I am no better than a dead dog, sir. Why should you be so good to me? Then verse 9, then the king called Ziba, Saul's servant, and said, I am giving Mephibosheth, your master's grandson,
everything that belonged to Saul and his family. So dito po makikita natin na whatever has belonged to Mephibosheth was restored. Amen. Ano man yung nawala noon kay Mephibosheth, yung kanyang identity, yung kanyang position, yung kanyang pag-aari, yan, was restored. Everything. Sabi doon sa verse 7, sabi niya, I will be kind to you for the sake of your father Jonathan. I will give you back all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always be welcome at my table. Sa ibang saralin doon, I will give you all the possession. Yan. Ano man yung mga pagmamayari ng iyong lolong haring Saul, ibabalik ko lahat. Yan. Pag sinabing lahat, walang hati, walang 50%, walang 35%, kundi lahat ng nawala noon kay Mephibosheth ay ibinalik sa kanya. At hindi lang po yan. Ano pa pong sabi? Hindi lang binalik kung ano yung pag-aari na meron sa kanya. Ano pang sinabi sa kanya ng King David? Sabi niya, and you will always be welcome at my table. Sabi ni King David na sinasabi doon na bawat araw ng buhay mo, makakasalo mo ako sa aking hapagkainan. Yan. Amen. Di ba anong sarap? Na every day of your life, makakasalo mo ang hari sa kanyang hapagkainan. Sabi ko nga kanina, sino dito sa inyo nakakain na sa presidential table? Wala pa? Oh, praise the Lord. Yan, lahat kayo makakasalo sa presidential table ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Time will come. Amen. Ang kaharap mo, ang kasalo mo sa hapagkainan ay the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Hallelujah. Di ba ang sarap sa feeling, ang sarap na ngayon pa lang, Lord, wow, ini-imagine ko na time will come, makakaharap ko, makakasalo ko sa hapagkainan ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen? Katulad ni Mephibosheth, na hindi lang ni-restored yung lahat ng kanyang mga pag-aari na nabilong sa kanya. But ano pong sabi, every day of his life, kasalo siya sa hapagkainan ni Haring David. Alam po ba natin kung ano yung kainan sa hapag ng hari? Alam po ba natin yon? Lahat ng masasarap. Lahat ng the best. Lahat ng espesyal. Walang ihahain doon sa king's table na panis. Walang ihahain doon sa king's table na hindi masarap. Lahat masasarap, lahat espesyal. At yan po ang natikman ni Mephibosheth sa buong buhay niya. Amen. Napagamat noon, hindi siya nakikilala, wala siyang posisyon, wala siyang pagkakilanlan. But now, because of David's kindness, lahat ng yun na-restore sa kanya. Maging sa atin din bilang isang mga mananampalataya. Amen? Na sinasabi sa salita ng Panginoon na ano man yung nawala sa'yo, God will restore it. Amen? Lahat. Yan. Lahat ng nawala sa'yo, ibabalik yan ng Panginoon. Amen? Like Mephibosheth. Na sinasabi nga, Mephibosheth has lost his ear, but God restored him by the kindness of King David. At inutusan niya pa si Mephibosheth na araw-araw kumain sa hapagkainan ng hari. Na maging ganun man din tayo. Ang Diyos natin, mayroon siyang ginawa para bayaran ang lahat ng mga kinuha ng kaaway sa ating mga buhay. Amen. Na lahat ng kinuha, ninakaw ng kaaway sa ating mga buhay, ibabalik, babayaran lahat yan ng Panginoon. Sabi niya doon in Book of Joel, chapter 2, verse 25, sinasabi sa kanyang salita, I will restore to you the years that the locust hath eaten. Sabi niya sa kanyang salita. I will restore to you lahat ng mga taong anuman ang nawala sa iyo. Yan. Ano man ang kinain sa iyo, ano man kinuha sa iyo. The canker worm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Kasi sa panahon na yan, matindi yung tagutom sa panahon ni Joel. Pero sabi doon, dahil sa pagpanumbalik ng mga mananampalataya sa kanya, God restore it.
Minsan, pinapahintulutan ng Diyos magkaroon ng ganoong sitwasyon para manumbalik ang kanyang mga anak. But God, may ginawa siya. Yan, na ibabalik, babayaran niya lahat ng mga nawala, lahat ng kinuha ng kaaway sa kanyang buhay. Yan ang kanyang pangako. Sa Joel chapter 2 verse 25 na sinasabi, pag binasa po natin sa Tagalog, ito po yung Tagalog na sabi, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo, ng pinsalain, ng katakot-takot na balang ang inyong pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Verse 26, magkakaroon kayo ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Purihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng kahangangay na bagay para sa inyo. Kaya makikita natin na ito po, anuman yung nawala kay Mephibosheth, binalik lahat iyon sa kanya ni Haring David. Yan. Pero ito lang po ang ginawa ni Mephibosheth. He wait patiently. Yan. Naghintay siya ng may katsagaan. Amen. Diba? Ano po yung sitwasyon ni Mephibosheth? Si Mephibosheth po ay lumpo. At sabi doon, crippled. Yan. Pag sinabi natin crippled, diba? Baldado. Mahirap na kalagayan ang maging baldado. Di po ba? At sinasabi niya na kanyang sarili, he is a dead dog. Sinasabi niya sa kanyang sarili, walang silbi. Amen. But he patiently waited for the Lord's time na kumilos sa kanyang buhay. Ayan. He waited God patiently na kumilos sa kanyang buhay. Ayan. Ano ang ginawa niya? Hindi siya nagpakamatay. Ayan. He waited patiently to God na gumawa sa buhay niya. Hindi siya nagpakamatay, hindi siya nawala ng katinuan sa buhay na ay dahil ang buhay kong ito wala ng silbi, wala ng saysay, lumpo na, baldado na, tatapusin ko na yung buhay ko. Pero makita natin kay Mephibosheth, hinintay niya ng may katsagaan. Yan, na ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay sa takdang panahon. So maging ganun man din sa buhay natin na bagamat nangako ang Diyos sa atin na He will restore everything what was taken from us, but we should wait patiently to Him. Amen. Wait patiently to Him with faith and full trust to our God. Katulad ng ginawa ni Mephibosheth, na kung saan hinintay niya na ang Diyos ay gumawa sa kanyang buhay sa tamang panahon. Amen. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa kung hindi pa man dumating yung restoration na yan na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, hintayin mo at mangyayari ito. Amen? So when God's time to act on your behalf comes, everything you have lost would be restored to you in 100-folds with interest. So ganun ang Diyos pag nagbalik ng nawala sa'yo. He will double it with interest. Amen. May interest pa. Kung ang bangko nag-interest 2%, 3%, si Lord 100-fold mag-interest sa kung ano man ang nawala sa atin. So have faith and wait patiently to Him. Amen. So sabi po dyan na sino po sa Bible ang makikita natin na matindi yung sakunang dumating sa kanyang buhay, but God restored everything what was lost to him in double. Ayun, alam natin yan. Yan po ay sa buhay ni Job. Na makita natin, everything was lost to him. Yan, siya po ay mananampalataya. Pero makita natin, hindi siya bumigay sa pananampalataya niya. Like Mephibosheth. At God restored everything na nawala sa buhay niya. Sabi doon sa Job 42, Verse 10, sabi niya, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. So makita natin na ano man yung nawala, ninakaw kay Job at maging kay Mephibosheth, yan, binalik ng Panginoon. Doble pa, may interest. Kaya nga, bilang isang mananampalataya, just wait patiently because God, He is a God who keep
His promises. Amen. Na kailanman sabi nga, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. So wait patiently to God because God never forgotten you. He remembered you always. Yan. Just wait patiently to Him and not giving up in your life because God will restore to you everything what was lost to you. The joy of your salvation, maging yung health mo, nawala ba yung health mo? Yan, puno ka ba ngayon ng karamdaman? God will restore it. Maging yung inyong buhay mag-asawa, sira ba yan? Wasak ba yan? Buhay pamilya, sira ba yan? Wasak ba yan? Kapag sumunod ka at lubos na magtiwala sa Panginoon, God will restore it. Amen. In His time will happen it. Amen. So God is remembering you always in His mind. Kaya patuloy ka lang na sumunod sa Kanya. Kaya dito po makikita natin na bagaman si Mephibosheth ay nakaramdam na parang hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng kabutihan na yon, pero natanggap niya yung kabutihan na yon. Kasi bakit? Hindi nakatingin si King David sa kung ano yung kalagayan na meron si Mephibosheth sa kanya. Amen. Maging ganun man din sa buhay natin na tayo bilang isang mananampalataya, bagamat hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng pabor na ito ng Panginoon, pero ang Diyos hindi siya nakatingin sa kung ano yung kalagayan mo ngayon. Amen? As long as you have faith in Him and you trust Him completely, pangako niya sa atin, He will restore what was taken from us. Amen. Ibabalik niya anuman ang nawala sa atin in double and with interest pa. Kaya bilang isang mananampalataya, patuloy ka na magtiwala sa Panginoon. Hindi lang na i-restore ng Panginoon yung mga nawala sa'yo, but every day of your life, mararanasan mo na makasalo ang Diyos sa kanyang hapag-kainan. So one day, imagine natin habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Kanya, may maganda palang inilaan ang Panginoon sa atin. That one day, amen, makakasalo natin ang Diyos doon sa langit, sa Kanyang hapag-kainan. Amen. Because we are His special possession, like Mephibosheth. And the last verse na ating babasahin, sabi dyan in 2 Samuel 9:13, sabi dyan, so Mephibosheth, who was crippled in both feet, lived in Jerusalem, eating all his meals at the king's table. Amen. Na makikita natin, bagamat ganun ang naging buhay ni Mephibosheth ng simula, pero nung kahuli-hulihan ng kanyang buhay, makikita natin na nalasap niya, natanggap niya kung ano ang meron sa kanya bilang isang anak ng Diyos o anak ng hari. Kaya maging sa buhay natin bilang isang mananampalataya, just wait patiently sa Panginoon because ano man yung nawala sa atin, God will restore it. Amen. In doubled with interest. Amen. Kaya tayo po'y tumayong lahat. So, tatlong paalala sa buhay ni Mephibosheth na ikaw at ako ay may bago ng pagkakailanlan. May bago ng katayuan sa Panginoon. So, pahalagahan natin ito. Huwag natin itong sayangin. Mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos at hindi ng mga tao sa mundong ito. At palagi mong tatandaan na anuman ang sitwasyon ng buhay mo, yan, nag-iisa ka man, palagi ka nasa isipan ng Panginoon. Kailanman, hindi ka niya nakakalimutan. At ito po yung pangako niya na anuman ang nawala sa iyo. Yan, katulad ni Mephibosheth, yan, ibabalik niya yan. Patuloy lamang tayong magtiwala at sumunod sa Kanya. Dahil ang mga lumalapit at nagtitiwala sa Kanya, He will never forsaken. He will never abandon. Amen? So tayo pong lahat ay magpuri sa Panginoon at habang nagpupuri tayo sa Panginoon, namnamin natin, Lord, I want to experience your kindness in my life. Amen. Sige po, tayo may magpuri sa Panginoon. Amen. This morning, once again, let us believe that whatever yung nawala sa atin, God is able to restore sa oras na ito. Come on, church, let's sing. Yes, Lord.
What was torn, you mend again. You redesign the tattered thread by thread. You take the broken and destroyed, and you rebuild, and you make whole. Joy, begin to rise, and hope, begin to light the dark. Our God exchanges old for new and dawn. Has conquered light and death, has lost life, and now we are exchanging old for new. Church, be willing today to exchange old for new. Yes, Lord. You turn a flame into a fire, and you will walk in the impossible. We take your love into the world. We let our light shine. We let it burn. Now joy, begin to rise, and hope, begin to light the dark. Our God exchanges old for new. Yes, and dawn has conquered light, and death has lost a life, and now we are exchanging old for new. There's nothing that your love won't do. There's not a mountain faith can move. There's power in the blood, the power of the cross. There's nothing that your love won't do. There's not a mountain faith can move. There's power of the blood, the power of the cross. Oh, once again say, joy, begin to rise, and hope, begin to light the dark. Yes, our God exchanges old for new, and dawn has conquered light, and death has lost life. Now we are exchanging old for new, and joy, begin to rise, and hope, begin to light the dark. Our God exchanges old for new, and dawn has conquered night, and death has lost a light, and now we are exchanging old for new, and joy, begin to rise, and hope, begin to light the dark, and we are exchanging old for new, and dawn has conquered night, and death has lost a life, and now we are exchanging old for new. Lord, hallelujah. You, Panginoon. Salamat, Ama. Before, we have no identity, no position in your sight, but now, thank you for the Lord Jesus Christ. You restore our identity. You restore who we are in your sight, O God. Salamat, Panginoon, sa bagong pagkakinanlan, na kami ngayon ay mga anak mo na,
hindi mo itinuring na mga kaaway. Kami ngayon ay mayroong pabor na, mayroon ng pagpapala mo, nandun na yung kapayapaan sa aming relasyon sa iyo, O Diyos. Meron na kaming maayos, matatag na relasyon sa iyo because of Jesus. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na ang bagong pagkakilanlan at katayuan namin ay may pamuhay namin ito, mapahalagahan namin ito, Panginoon. Mabigyan ka ng parangal sa buhay na ito, O God. At salamat na sa panahon na mayroong kami mga suliranin na kinakaharap, hindi pala kami nag-iisa. Lagi mo kaming naaalala, Ama. Hindi mo kami kinakalimutan, O Diyos. Kaya maraming salamat. Nakalimot mo ng tao, pero ikaw hindi, O God. At sa oras na ito, Lord, we claim, O God, whatever was taken to us, Panginoon, whatever was lost to us, O God, na kinuha ng kaaway sa amin, O God, thank you because of Jesus, you will restore it, Father God. And we claim it, O Lord, that one day we are in you, Panginoon. Makakasalo ka namin doon sa iyong hapagkainan, O God. And Lord, salamat. Ngayon pa lang, Lord, we are excited for that, O God, na kami na iyong mga anak one day, O Lord, makakasama ka namin sa espesyal, O God, na lugar na ihanda mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami na ang pagiging mananampalataya, ang pagkatawag, ang pagkapili mo sa amin ay aming pahalagahan, O God. At patuloy namin na ang buhay na ito ay maisuko sa iyo at patuloy na sumunod sa iyo at manalig, Panginoon, sa iyo, O God. Salamat sa buhay ni Mephibosheth, Panginoon, na iyong itinuro sa amin sa oras na ito, Lord God. Na noon kami ay wasak, sira ang buhay. But Lord, salamat ngayon, pinuo mo na kami, O God. Salamat, Ama, pinuno mo ang buhay namin na walang pag-asa. Kaya sa iyo lamang kami magpupuri, sasamba at maglilingkod, O God. Salamat sa oras na ito. Patuloy niyo pong katagpuin ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, ihanda po natin yung kaloob natin sa Panginoon bilang pasasalamat natin sa Diyos to restore everything to us. Amen. Sige po, itaas po natin yung ating mga handog sa Kanya at basahin natin ang salita ng Panginoon. Sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 8 and 10. Panaligan natin ito dahil ito yung pangako ng Diyos sa atin. Sabi niya, ikaw ay lalakas at magiging magangat. Mawawala ang pagkating, gagaling ang iyong sugat. Amen. Pararangalan niyo si Yahweh sa mga mabilang ng iyong mga pinakamit. Mula sa iyong mga pinakamatinang na atin, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyaan. Yes, Lord, we believe in your word. As we give, O God, wholeheartedly with a cheerful heart, O Lord, we claim and we receive your abundant blessings in our life, in our family, in our work, in our businesses, O God. Hahawiin mo lahat ng salot, Panginoon. Lahat ng gawa ng kaaway ay hahawiin mo at idadaloy mo ang iyong masaganang pagpapala sa lahat ng mga anak mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, bigay po natin doon yung ating mga offering sa ating offering box. Sabado. Amen. So sige po, tayo tumayong lahat. Yan, ibalik natin ang palakpak at papuri, pasasalamat sa Panginoon na siyang nararapat tumanggap ng ating mga papuri at mga pasasalamat. Yes, Lord, ika'y dakila, ika'y tapat. Purihin ka, O Diyos Ama, sa umagang ito. Sa iyo lamang ang aming mataas na papuri, pagsamba. In Jesus' name. Sige po, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. May all God restore what was lost to you. In Jesus' name, amen.